Ginoo, isang bagay na mahirap paniwalaan ang nangyari. Mali po ba ang lahat ng edukasyong natanggap namin sa buong buhay namin? Ito ang tanong sa akin ng isang 16 taong gulang na lalaking estudyanteng Finnish na lumaki sa ilalim ng kinikilalang pinakamahusay na sistema ng edukasyon sa buong mundo. 15 taon na ako sa larangan ng internasyonal na edukasyon, ngunit ngayon lang ako nakaranas ng ganito. 28 pinakamahuhusay na mag-aaral mula sa Finland ang naglakbay mula sa sentro ng edukasyon sa Europa, ang Helsinki, ngunit dahil sa isang biglaang bagyo, napilitan silang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Mula roon, sunod-sunod ang mga hindi inaasahang pangyayari. Alam nyo ba, ang mga mag-aaral na ito, na buong buhay ay itinurong pinakamahusay ang edukasyon sa Finland, ay natulala sa loob lamang ng 48 oras pagtapak sa lupa ng Pilipinas. Mula sa kanilang pagkamangha sa paliparan, sa mga hindi kapanipaniwalang eksenang nasaksihan nila sa siksikang MRT, hanggang sa nakagugulat na imahe ng mga kaedad nilang nakita nila sa mga lansangan sa kalaliman ng gabi. Ang akala nila'y ang Finland ang nangunguna sa mundo, ngunit natuklasan nilang ang tunay na progresibong lugar pala ay ang Pilipinas. Ang nakagigimbal na pahayag na ito mula sa 15 taong gulang na si Emilia sa mga mamamahayag sa kanilang bansa ay yumanig sa sistema ng edukasyon ng Finland. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Bakit ang mga taong buong buhay na naniwala sa mga pamantayang Nordic ay biglang nagsimulang humanga sa Pilipinas? Ang 48 oras na tala ng isang gurong Pilipino na may 17 taong karanasan na personal na nasaksihan ang lahat ay magsisimula na ngayon. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong i-like at i-subscribe ang channel, ito ay magiging malaking inspirasyon para sa akin na magbahagi pa ng mas maraming kahanga-hangang kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw sa lahat. Ako si Maria Santos, isang guro sa paaralang Pilipino sa Helsinki, Finland sa loob ng 15 taon. Nagtrabaho ako sa sistema ng edukasyon sa Nordic at nakita ko na ang iba't ibang larangan ng edukasyon sa buong mundo. Ngunit ang karanasan ko noong nakaraang taglagas sa NAIA ang pinakamalalim na alaala sa aking buong karera sa pagtuturo. Ang kasama ko noon ay ang mga pinaka-espesyal na mag-aaral sa Finland, ang 28 pinakamahuhusay na mag-aaral mula sa Helsinki International Academy. Sila ay mga 16 hanggang 17 taong gulang. Lahat ay isinilang sa mga kilalang pamilya sa Finland, mga anak ng propesor sa universidad, mga anak na babae ng opisyal ng gobyerno, mga anak ng doktor, at iba pa. Sila ang mga hinaharap na lider ng lipunang Finnish. Maging ang mga gurong kasama nila ay kahanga-hanga rin. Sa pangunguna ni Principal Markus Laurinen, lahat sila ay may hawak na doctorate degree sa edukasyon. Ang layunin ng aming study tour ay suriin ang edukasyon sa Timog Silangang Asya at patunayan ang kahusayan ng edukasyon ng Finland na kinikilalang numero 1 sa mundo. Ang orihinal na plano ay libutin ang Thailand, Vietnam at Singapore upang pag-aralan ang pagkakaiba sa edukasyon ng mga umuunlad na bansa at ng mga maunlad na bansa bago bumalik sa Helsinki. Gayunpaman, dahil sa isang biglaang bagyo, ganap na isinara ang mga ruta sa West Philippine Sea. Napilitan kaming mag-emergency landing sa pinakaligtas at pinakamalapit na internasyonal na paliparan, ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Pilipinas. Nalito ang mga estudyante. Para sa karamihan sa kanila, ang alam lang nila tungkol sa Pilipinas ay ang magagandang dalampasigan at pagiging isang developing country. May ilang estudyante na nagsabi, hindi ba't magulo ang sistema ng edukasyon doon? Isa itong atrasadong lugar, di ba? Sa edukasyon sa Finland, kapag binabanggit ang mga mauunlad na bansa sa Asya, karaniwang Singapore ang tinutukoy. Ang Pilipinas ay itinuturing na isang lugar na may potensyal ngunit may mga sistemang hindi pa gaanong maunlad. Sa simula, nag-alala rin si Principal Laurinen. Inaalala niya ang abalang idudulot ng biglaang pagbabago ng plano, lalo na ang pagpapaliwanag sa mga magulang ng mga piling estudyanteng ito. Ngunit habang papalapit ang eroplano sa NAIA, nagsimulang magbago ang lahat sa direksyong hindi namin inaasahan. Ang komunikasyon mula sa Air Traffic Control Tower ay mabilis at tumpak. Ipinaalam din nila na agad silang maghahanda ng espesyal na tugon para sa grupo ng mga dayuhang estudyante na mag-emergency landing. Ang mas nakagugulat, nag-ayos pa sila ng isang ground staff na marunong magsalita ng Finnish. Ang ganitong antas ng serbisyo ay bihirang makita kahit sa Helsinki Airport. Karaniwan, sa mga ganitong sitwasyon, minimal na suporta lamang ang makukuha, ngunit ang paghahanda ng NAIA ay nasa ibang antas.
Ang proseso ng paglapag ay perpekto, ang paggabay ay tumpak, at ang paggalaw sa runway ay parang matagal ng pinlano. Lahat ay nakaayos na parang isang regular na scheduled flight. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nagsimula lamang pagpasok namin sa terminal. At ang mga mangyayari sa susunod na 48 oras ay ganap na magpapabago sa pananaw sa buhay ng 28 piling mag-aaral na ito. Sa sandaling tumapak sila sa terminal ng NAIA, nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Kahit hating gabi na, ang paliparan ay kumikilos na parang araw. Walang tigil sa pagtatrabaho ang mga janitor, may mga staff sa information desk, at lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Talaga bang airport ito sa Asia? Tanong sa akin ng isang 77 taong gulang na babaeng estudyante na si Emilia Virtanen. Sa Helsinki Airport, pagpatak ng alas 9 ng gabi, maraming serbisyo na ang humihinto, kaya namangha siya sa 20 oras na antas ng serbisyo. Ang paggabay sa immigration ay kahanga-hanga rin. Kahit na biglang dumating ang isang malaking grupo ng mga dayuhang mag-aaral, ang mga opisyal ng Bureau of Immigration ay hindi nataranta. Bukod dito, agad silang nagtayo ng isang espesyal na linya para sa mga grupo ng estudyante at nag-ayos pa ng isang interpreter na nagsasalita ng Finnish. Ang serbisyo sa pagsasalin ang pinaka-nakamamangha. Talagang naghanda sila ng isang Finnish-speaking interpreter na detalyadong nagtanong tungkol sa kalagayan ng mga mag-aaral at nag-alok ng pinakamainam na suporta. Kahit sa Helsinki Airport, mahirap makakuha ng ganito kahusay na suporta sa wikang banyaga, sabi ni Principal Laurinen, na puno ng paghanga. Lalo na kung isa sa alang-alang ang edad ng mga estudyante, ang kanilang dahan-dahan at pasensyosong pagpapaliwanag ay kahanga-hanga. Hindi lamang ito simpleng pagproseso ng papeles. Ramdam mo ang kanilang malasakit na pakalmahin ang mga nag-aalalang dayuhang estudyante. Napakabilis din ng mga proseso. Handa na sana kami para sa komplikadong emergency entry procedures at mahabang paghihintay, ngunit lahat ay naayos ng maayos. Ang pagpuno ng mga dokumento ay may kasamang tulong mula sa magigiliw na staff. Wala kaming naramdamang abala. Ang mas nakakagulat, sila pa ang nag-alok na tumulong na kontakin ang hotel na orihinal naming dapat tuluyan. Ang pagpapakilala sa mga pansamantalang tutuluyan ay napakahusay din. Nagrekomenda sila ng ilang hotel sa Bonifacio Global City at Makati na angkop para sa mga estudyante at detalyadong ipinaliwanag ang mga katangian, kalamangan at kahinaan ng bawat isa. Mas magiliw pa sila kaysa sa mga staff sa airport ng Finland, sabi ng 11 taong gulang na si Johan Aalto na may pagkamangha. Sa mga bansang Nordic, bagamat mahusay ang mga staff, bihira kang makaranas ng ganitong kainit na pagtrato. Sa baggage claim area, nagpatuloy ang aming paghanga. Ang 28 bagahe ay lumabas lahat sa loob ng 15 minuto. Sa malaking screen, real-time na ipinapakita ang status ng mga bagahe, kaya alam mo kung aling flight ang susunod. Sa Finland, karaniwan ang pagkaantala ng bagahe, kaya't ang mga estudyante ay labis na humanga sa ganitong kahusayan. Pag-alis namin sa paliparan, ang sinabi sa akin ni Principal Laurinen ay nananatili pa rin sa aking isipan hanggang ngayon. Sabi niya, 30 taon na akong gumagamit ng mga paliparan sa buong mundo, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganito kaperpektong emergency response. Lalo na sa isang hindi inaasahang sitwasyon, ang sistema nila na inihanda para hindi maramdaman ng gumagamit ang anumang abala ay lubos na kahanga-hanga. Sa bus patungo sa hotel, habang pinakikinggan ko ang usapan ng mga estudyante, nagkaroon ako ng bagong pagtingin sa Pilipinas. Noong mga oras na iyon, hindi ko pa lubos na inaasahan kung gaano kalaking pagkamangha ang mararanasan ng mga estudyanteng ito sa susunod na 48 oras. Habang papunta kami sa hotel, nagsimula ang unang tunay na sorpresa. Ang tanawin ng Pilipinas mula sa Skyway patungo sa sentro ng lungsod ay ganap na nagpabago sa inaasahan ng mga estudyante. Ang malawak na karagatan ng mga ilaw sa magkabilang panig ng expressway kasama ang maayos na pagkakaayos ng mga gusali ay nagpatulala sa lahat habang nakadikit ang kanilang mga mukha sa bintana. Kahit sa Finland, bihirang makakita ng ganito kalaking planadong lungsod, papuri ni Principal Laurinen. Lalo na ang sistematikong pagkakaayos ng mga parke, luntiang espasyo, residential areas at mga commercial establishment na magkakasamang nabubuhay ng maayos ay kahanga-hanga. Sabi naman ni Vice Principal Aniki na may kaalaman sa urban planning, hindi ito nalalayo sa mga lungsod sa Nordics at sa ilang aspeto, mas pino pa. Habang papalapit kami sa sentro ng Metro Manila,
Isang mas nakagugulat na tanawin ang sumalubong sa amin. Kahit lampas na ng alas 11 ng gabi, ang mga kalsada ay maliwanag pa rin at maraming tao ang natural na gumagala. Ang pinakanakagulat ay ang mga imahe ng mga kabataang babae na naglalakad ng mag-isa. Ang tanawin ng isang babaeng ligtas na naglalakad mag-isa sa hating gabi ay bihirang makita kahit sa mga urban na lugar sa Finland. Talagang ligtas pala dito, bulalas ni Emilia. Sa pag-check-in sa hotel, isa na namang bagong paghanga ang naghihintay sa amin. Hindi lang kami binati ng receptionist sa matatas na Ingles, kundi nalaman din niyang kami ay isang grupo ng mga estudyante at agad na nag-alok ng pinakaangkop na serbisyo. Kahit hating gabi na kami dumating, detalyado nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal kinabukasan hanggang sa mga kalapit na pasilidad. Bukod dito, dahil naiintindihan nilang biglaan ang aming pagdating sa Pilipinas, naghanda pa sila ng mga gabay para sa turista. Ang pinaka nag-iwan ng marka ay ang kanilang taos-pusong pagtanggap. Naramdaman namin ang isang init na higit pa sa komersyal na serbisyo, isang tunay na pakiramdam na kami ay welcome. Sa elevator papunta sa aming mga silid, habang tinitingnan ko ang mga mukha ng mga estudyante, naramdaman kong mabilis na nagbabago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Ang mga batang ilang oras pa lang ang nakalipas ay nag-aalala tungkol sa isang atrasadong isla sa Asya ay ngayon puno na ng kuryosidad at pananabik sa kanilang mga mukha.